Magandang gabi mga kapatid at ngayon ay nandito naman tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at nasa chapter 12 na tayo ng Marcos at ngayon ay i-recap ko na lang po ang magbabasa sa gabi ito, ang opening prayer po natin at ang host ako po. Ako rin po magbabasa ng verse 1 to 10, 15 to 35, Sister Virgie, 36 to 44, Sister Flora, at siya na rin po ang magko-closing prayer. At ngayon darako na tayo sa ating pangunahing panganalangin. Hallelujah, glory to God, glory to worship your name. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ang manahing banal sa gabing ito, Panginoon, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong dakil at makapangyarihan mong pangalan, O God. Lord, marami pong salamat sa kalakasan, marami pong salamat sa biyaya na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat dahil nandyan ka parati na patuloy na gumagabay at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Manahing banal, marami pong salamat, O Lord God, for everything you done in our lives, Panginoon, O God. Manahing banal, patuloy kang kumilos, O God, at maghari sa bawat isa sa amin, O God. Patuloy mo, Panginoon, na hipuin ang puso namin, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lord, O God, bigyan mo po kami, O God, ng wisdom, knowledge, and understanding, O God, upang maintindihan namin, Panginoon, O God, ang naisin mo sa bawat isa sa amin at maintindihan po namin ang iyong salita. Ang banal na Espiritu ang sumasa amin, Panginoon God. Lord, hallelujah, marami pong salamat sa gabing ito, O God. Lord, dinudulog ko rin po sa iyo at ipinapanalangin ang mga kasamahan namin na wala sa gabing ito, O God. Lord, ikaw po, God, ang pumatnubay at mag-ingat sa bawat isa sa kanila, Panginoon God. Alam po namin na may mga kadahilanan kung bakit wala sila sa gabing ito. Alam po namin na nasa iba silang mga gawain, Panginoon God. Lord, patuloy mo po silang gabayan at ingatan, O God. Even our pastor, O God, patuloy kang kumilos, O God, at maghari sa kanya, Panginoon God. Ang patuloy na kagalingan sa aming pastor, O God, na si Pastor Alan, Panginoon God. Lord, we all do know, O Lord God, that you are a great physician and we all know, Panginoon, O God, ay gagaling siya sa, O God, sa inyong dakila at makapangyarihan mong pangalan, O God. Lord, ang manayang banal sa gabing ito, O God, patuloy mong ingatan, O God, at hipuin ang bawat puso ng mga nakikinig at nakikibasa sa gabing ito, Panginoon God. Ikaw po, O God, ang maghari sa bawat isa sa kanila, Panginoon God. Muli, Panginoon God, ang iyong salita, O God, ang siyang gumabay at mag-iingat sa bawat isa sa aming Panginoon God. Through your words, O Lord God, through your words, Panginoon O God, kami kakausapin mo, Panginoon O God. Ang yung banal na Espiritu, O God, ang sumasa amin, Panginoon O God. Lord, sa iyo po namin binabalik, O God, ang lahat ng papuri pagsamba, O God, sa inyong dakila at makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Marcos 12, chapter 12, verse 1. Ang talinghaga tungkol sa mga masasamang katiwala. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan. Nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga katiwala at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya ang isang aliping upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang utusan. Binugbog at saka pinauwing walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang aliping, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga katiwala. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Gayoon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga katiwala. Ang taon iyan ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin siya upang ganap ng mapasa atin ang kanyang mamanahin.
Kaya sinunggaban nila at pinatay ito. At pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga katiwalang iyon at ang ubasan ay ipamamahala niya sa iba. 10. Hindi ba't nabasa ninyo ang sinasabi sa kautusan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulakan. Amen. Gawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Nang malatan ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ay tinutukoy ni Jesus sa mga talinghagang iyon, tinangka nilang dakpin siya. Subalit hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao. Kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan niyo ako ng isang salaping pilak. At siya nga ay binigyan nila ng ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sililabis na namangha sa kanya. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, isinulat po ni Moses para sa atin kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroon pong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit siya namatay na walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid ang byuda, subalit namatay rin ang lalaki na walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na. Namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng yun? Sapagkat silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno? Ang sinabi ng Diyos sa kanya, ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po guro, totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalagang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa,
gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na magandang sagot nito kaya't sinabi niya, hindi ka nalalayo sa karya ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Verse 35, habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan ng Kristo ay anak ni David? Amen. 36, hindi pa si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, upo ka sa kanan ko hanggang libusan kung mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? Napakaraming tao ang malugod na nakikinig sa kanya, sa kanyang pagtuturo. Sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilya. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagpukunwari lamang dahil diyan mas mabigat na parusa ang igagawa sa kanila. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. So, lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Amen. Ang Diyos ang siyang magpala sa kanyang mga salitang na ibahagi. Ngayong gabi, sige po tayo tunay manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba sa Espiritu sa katiwanan, pagluloy na ikaw, O Diyos, ang siyang itinataas, tinatanghal, inihayag sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, muli sa pagkakataong ito, Father God, na kami, Panginoon, ay nakapagbasa ng iyong mga salita, Father God. O Diyos, tunay nga, ang iyong mga salita ay makapangyarihan, Father God. O Diyos, patuloy na kinikilala, Panginoon, na ikay banal, tapat at totoo sa aming mga buhay. Salamat, Aba Father, Lord God, sa buhay na iyong kaloob sa bawat isa, Lord God, maging sa kalakasang taglay, Lord God, sa bawat hininga at tunay nga, O Diyos, o kay buti mo sa aming mga buhay. Salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa buong maghapon, Aba Father, Lord God, at lagi, Panginoon, ang pangunguna mo, pagsama mo sa amin, Father God, at tunay, Panginoon, kailanman ay hindi ka nagkulang, kailanman ay hindi ka nagbago, noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Lord God, sa mayaman mong salita, Panginoon, na siyang aming napakinggan. Ngayong gabi, hayaan mo nga po, Lord God, na ito, Diyos, ay tumimo sa aming puso, sa aming isipan, Aba Father, Lord God, patuloy na ibigin ka, Panginoon, ng puso, ng lakas, Lord God, pag-iisip, Panginoon, Ama, tulungan kami, Panginoon, na makasunod sa kalooban mo, Lord God, lagi, Panginoon, Ama. Dalangin po namin, Lord God, ang buhay na ito, Lord God, laging may pagkatiwala sa iyong makapangyarihang kamay, Father God, maging, O Diyos, sa bawat pagbibigay, pagkakaloob, Aba, Father, Lord God, maibigay ang nararapat at karapat-dapat na kaloob, Panginoon, Ama. Tulungan kami, Panginoon, na maging obedient, Aba, Father, Lord God, magkaroon, Panginoon, ng teachable heart, Aba, Father, Lord God, tungkol sa pagbibigay, Panginoon, ibalik lagi, Panginoon, ang nararapat at karapat-dapat na kaloob. In Jesus' name, Lord God, maging sa panahon na ito, Aba, Father, Lord God, turuan at tulungan kami, Panginoon, Ama, magkaroon ng knowledge, wisdom, and understanding
Panginoon, ng divine strategy, Father God, how to handle things, Lord God, ayon nga po sa giya at patnubay ng banal na Espiritu sa buong mundo, Panginoon Ama, sa pinagdadaan ng krisis, Abba Father. Lord God, have your way, Panginoon, have your way, Panginoon. Ilumin mo, Panginoon, ang buong mundo, Abba Father. Lord God, tunay, Panginoon, na makatwiran ka, Panginoon, sa iyong paghatol, Abba Father. Dalangin po namin, Diyos, habag at biyaya, Panginoon, lagi mong ipadaloy sa aming buhay. Lagi pagkakatiwala, Panginoon, ang lahat na siyang nangyayari, ang lahat na siyang kaganapan, Father God, tunay, Panginoon, na you are in control of everything, Father God, for you are our sovereign Lord, Panginoon, the Almighty, the all-knowing and ever-present God. And we will always be still, Lord God, knowing that you are God above all. Maraming salamat, Ama. Lord God, may you see us always standing firm in our faith, Lord God. Standing the gap, Panginoon, Ama, para sa aming bansa, para sa aming pamilya, Panginoon. Let there be, Lord God, favor upon favor, blessing upon blessing, Lord God, healing upon healing, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Ama, muli sa gabing ito, pagpalain ang buhay ng bawat isa, patuloy na abutin at katugunin ang lahat ng aming pangangailangan at ang kapayapaan, Panginoon, maghari sa buong mundo. This is all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Glory to God. Tunay tapat ang ating Panginoon. Naalala ko yung sinabi sa huling verse sa 44. Basahin ko lang. Sapatkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Praise God! If you are truly na nananalangin at nananampalataya sa Kanya, either magkaloob ka man ng maliit man o malaki. Kasi God is not looking for the bigay mo eh. He's looking for the heart. So, glory to God. Sa patuloy sana tayong ganon na hindi sa halaga tayo tumitingin bagkus sa ating puso. And we all know that nalalaman ng ating Panginoon ang ating puso. Kaya patuloy tayong maging tapat sa Kanya lamang. So, glory to God. Bukas uli, magkikita tayo at darako na tayo sa chapter 13. Good afternoon, Israel, and good evening, Philippines. God bless all and good night.